Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Gervonta Tank Davis na may hawak po sa WBA World Lightweight title kontra po sa rank 2 ng WBA na si Frank Martin. Ang kanilang fight schedule ay sa Hunyo 15, 2024 nagaganapin po sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Bansang Amerika. Na kung saan sa bakbakan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating comparison malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan dahil doon po sa ating gagawing comparison detalyado kung saan dihado o yamado ang magkabilang panig. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang konting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil sa ating comparison, ang kanilang mga background, ang ating referensya. Pero bago natin yan simulan para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger, rank 2 ng WBA sa lightweight division na si Frank Martin. Bilang isang professional boxer, itong si Frank Martin ay may impresibong kartada po. 18 wins with 12 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 29 anyos at ang height nito ay 5 foot and 8 inches, reach 68 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 66.67%. Last fight nitong si Frank Martin, Hulyo 15, 2023, Artem Harutyunyan ang kanyang kalaban. Panalo ba yun na unanimous decision itong si Frank Martin? Sa karanasan o experience nitong si Frank Martin mga idol, bago ito pumasok bilang isang professional boxer, dati itong lumalaban sa amateur na kung saan noong 2015, third place ito sa US National Golden Gloves Championship. 2016, sa US National Championship, second place po siya. At sa taon din na yon, 2016, US National Golden Glove Championship, first place itong si Frank Martin. Ngayon, sa kanyang karanasan naman bilang isang professional boxer. So magalan tayo ng ilang boksingero na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan at pagkakilanlan dito po sa professional fights kung saan yun po ang posibleng nagluklok sa kanya dyan sa pinakamataas na ranggo sa WBA o sa ranking. Nangunguna si Artem Harutyunyan, Michael Rivera, Romero Dono na ating kababayan, at idagdag natin si Ryan Kiel Siswiski. Yan pong mga yan ang posibleng or para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan at posibleng nagluklok sa kanya para magiging isa sa pinakamataas ranking dyan sa WBA, dyan sa lightweight division po mga idol. Ngayon nadako tayo sa skills na taglay-taglay ni Frank Martin. All-around boxer po ito. Pag sinasabi natin all-around boxer, halos lahat ng galawan mayroon sa boksingirong ito. At siyempre, mahusay din ito sa teknikalan na bakbakan. Pag sinasabi natin all-around mga idol, halos lahat ng galawan mayroon. Pressure cutter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching style. Na kung saan, bilang isang magaling po na all-around boxer na may taglay na husay pagka doon sa teknikala naman na bakbakan, may kakayahan ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban gamit ang footwork. Footwork na kung saan in and out, napaka-epektibo. Footwork na kung saan nakatulong sa kanyang depensa at opinsa. Taglay nito ang husay sa puntusan, hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, hindi po ibig sabihin noon na magaling or may husay sa depensa hindi na natatamaan. Hindi lamang malimit matamaan, unlike po sa mga pressure cutter brawler, mga swarmer na boksingero, na talagang yun yung may kasabihan na tamaan ako, tamaan ka rin. Pero ito, hindi. Tatamaan kita, pero ako nakakaiwas. Ganun po. Pero may mga pagkakataon na natatamaan din po itong si Frank Martin, siyempre.
Hindi naman ibig sabihin noon na magaling sa depensa, hindi tatamaan. Matatamaan at matatamaan. Hindi lang palagi. At pagdating sa tibay ng boksingerong ito, masasabi kong sa laban niya ngayon kay Gervonta Tank Davis, ating malalaman kung siya ba ay talagang matibay. Kasi alam naman natin si Tank Davis kung ano ang kakayahan nito mga idol. So, dadako na tayo sa kasalukuyang may hawak po sa WBA World Lightweight title na si Gervonta Tank Davis. Bilang isang professional boxer, itong si Tank Davis ay may impresibong kartada. 29 wins with 27 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 29 anyos at ang height 5 foot and 5 and a half inches. Reach 67 and a half inches. Southpaw din ang kanyang stance, knockout ratio 93.1%. Last fight nitong si Gervonta Tank Davis, Abril 22, 2023, nakalaban nito ang kapwa niya knockout artist na si Ryan Garcia. Panalo by 7th round knockout itong si Gervonta Tank Davis. Ngayon, dadako tayo sa karanasan nitong si Tank Davis. Itong si Gervonta Tank Davis, mga idol, ito po ay dating lumalaban din ho sa amateur. Dalawang website po ang nagpahayag ng record nitong si Tank Davis sa kanyang amateur boxing career. Hindi po magkatugma ang dalawang website. Ang isang website nagsasabi, itong si Tank Davis daw ay may impresibong kartada na 221 wins with 5 losses sa amateur fights. At ang iba namang website, mayroong 206 wins with 15 losses sa amateur fights si Gervonta Tank Davis. Mga idol, kung alin man ang tunay dyan, pero iisa lang ang masasabi ko na itong si Tank Davis ay dating lumalaban pala sa amateur. Kaya pala ganun po kahusay. Ngayon, sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, naging 3 Division World Champion si Gervonta Tank Davis. Nag-World Champion sa Super Featherweight Division, sa Lightweight Division, at sa Super Lightweight Division. Ang mga matitinding na kalaban nito, mga idol, katulad ni Pitbull Cross, Mario Barrios, at marami pang iba na kung saan hindi ko na pinangalanan po, mga idol. Sa skills na taglay-taglay ni Gervonta Tank Davis, all-around boxer din po ito. Ibig sabihin, halos lahat ng galawan mayroon. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututong na bakbakan, may counter-punching style. At may husay pagdating sa teknikala na bakbakan. Taglay ni Tank Davis ang power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, may husay din po pagdating sa depensa. Si Tank Davis at higit sa lahat, may tibay. Pag sinasabi natin may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon. Nagkataon lamang na ang kanyang nakalaban, walang kakayahan na patulugin siya. Kaya nasabi kong may tibay po si Gervonta Tank Davis. Hindi po ito basta-basta bumagsak. Sa katawan sa mukha, may tibay po talaga si Tank Davis. Okay, dadako tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. Parehong 29 anyos ang dalawang maglalaban. So, ibig sabihin po, mga idol, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Sa height, reach, power, kung sino ang may advantage, lamang po sa height, reach, si Frank Martin. Mas matangkad po siya ng 2.5 inches, sa reach half inch ang kanyang ikinalamang dito kay Gervonta Tank Davis. Ngunit pagdating sa power po, nakabawi si Davis, which is lamang po siya. 93.1% ang kanyang knockout ratio. Samantalang si Frank Martin ay mayroong 66.67% ng knockout ratio. So lamang po si Tank Davis sa power. Pero hindi po pwedeng maliitin ni Tank Davis itong power ni Frank Martin dahil consider po yan na isang power puncher. Sa activity, lugi si Tank Davis. Inactive po siya. Delikado, baka ito'y pinasok po sa tinatawag natin na ring rust dahil isang taon mahigit po na hindi ito napapalaban. Pagka ang isang boksingero atleta matagal na hindi napapalaban tapos pasukin sa tinatawag natin na ring rust, yan po ay maapektuhan ang kanyang galawan, stamina, at yung kanyang lakas o power. Kaya naman po, mga idol, sana nasa 100% ang body conditioning nitong si Gervonta Tank Davis sa laban niya kay Frank Martin.
So, dihado dyan si Davis sa activity. Sa karanasan o experience mga idol, lamang na lamang po si Gervonta Tank Davis. Pero hindi naman gaanong kulilat sa karanasan si Frank Martin dahil dating lumalaban sa amateur. At syempre, naging rank 2 ito sa WBA dito sa lightweight division. So may mga nakalaban ito na mga di kalibreng boksingero nakapwa na sa ranking mga idol. Oo. Pero sa narating nga, ay siyempre lamang na lamang po talaga si Gervonta Tank Davis sa karanasan sa uri ng kinalaban. Yun yan. Ngayon sa kanilang skills, parehong all-around boxer ang dalawang maglalaban. So nakadepende po yan kung kaninong diskarte ang mangingibabaw dito sa bakbakan na ito. Nakadepende yan sa kanilang strategies. Kung kaninong diskarte o kaninong galawan ang mangingibabaw dito sa bakbakan. Okay. So, sino Yamado? Siyempre Tank Davis po ang Yamado dyan. Pero, hindi po gaanong napag-iiwanan si Frank Martin dahil doon lang naman lugi si Frank Martin pagdating po sa karanasan. Doon lang naman siya lugi eh. Sa power may laban siya. Sa skills, which is 50-50 sila. Sa height, reach, mas matangkad pa nga si Frank Martin ikumpara kay Gervonta Tank Davis. So, may laban po si Frank Martin. Kumbaga mga idol, ang ating, kung ilagay natin sa percent, 55% para kay Gervonta Tank Davis, 45% para kay Frank Martin. Ganun lang po ka, ano sila. Oo. Dahil nga po sa physical na appearance na taglay-taglay nitong si Frank Martin. Ngayon, dadako tayo sa ating official prediction. Official prediction ko dyan mga idol, Gervonta Tank Davis by technical knockout or knockout mula first round hanggang 9th rounds. Yun na po ang pinakamatagal. Ngayon, dahil sa may husay sa teknikalan na bakbakan si Frank Martin, once na hindi magawa ni Gervonta Tank Davis ang pagpatulog or pag-knockout kay Frank Martin, may chance pa ba siyang manalo? Oo naman. Nasa tingin ko nga mga idol, panalo pa rin si Tank Davis sa puntusan dito sa labanan na ito. Pero risky na po yan para sa kanya. Naniniwala pa rin ako sa kakayahan ni Tank Davis na kaya niyang talunin si Frank Martin sa puntusan. Pero risky po yan sa panig ng Gervonta Tank Davis. Bakit? Dahil pagka nauwi yan sa puntusan, dahil magaling din po sa teknikalan na bakbakan si Frank Martin, posible din yan na makalamang sa puntusan mga idol. Di ka gulat-gulat na makalamang sa puntusan dahil may magandang skills din po talaga si Frank Martin na kung saan posible din na magawa niyang mangibabaw dito sa labanan niya kontra Gervonta Tank Davis. May posibilidad nga na magawa ni Frank Martin na ma-outback si Tank Davis dito sa laban. Kaya risky po ito para kay Gervonta Tank Davis once na mawi lamang sa puntusan ang kanilang bakbakan. Oo, risky po yan. Pero ganun pa, mananiwala nga ako sa kakayahan ni Tank Davis na manalo pa rin sa puntusan yan. Gamit ang kanyang power, experience at skills na kung saan posibleng mangingibabaw yung power talaga ni Gervonta Tank Davis na itong si Frank Martin ay magkaroon ng respeto sa power na taglay ni Davis. Pero diyan, pagka nawi sa puntusan mga idol, sa panig naman ni Frank Martin, yon ang pinakatsansa niyang manalo pagka nawi sa puntusan dahil posible siyang makalamang dyan sa puntusan talaga. Na kung saan mga idol, pwedeng, di ako magugulat na manalo si Frank Martin kung mawi sa puntusan by unanimous decision or split decision dahil po mahusay po talaga itong boksingerong ito. Isang talentado po talaga na boksingerong ito. Lugi nga lang sa karanasan si Frank Martin. Pero yung skills naman niya mga idol, posibleng lulusot yan sa bakbakan na ito. At delikado pa nga itong si Gervonta Tank Davis. Baka pagka nangyari po na ma-outbox itong si Gervonta Tank Davis, mawala ito sa focus, susugod ng hindi nakadepensa, patay siya sa counter ni Frank Martin. Na kung saan hindi po ako magugulat, gamit ang power at skills ni Frank Martin, mapabagsak niya si Davis at kumalas-malasin pa si Davis dyan, pwede pang ma-knockout. Na kung saan mga idol, di yan kagulat-gulat. Pero sa labanan na ito po ay isang malaking pagsubok sa panig ni Frank Martin, which is for the first time siyang mapapalaban sa katulad ni Tank Davis na
napakadelikadong opponent. At isa sa kinatatakutan sa lightweight division. Kaya abangan natin mga idol kung ano ba talaga ang magagawa nitong si Tank Davis kontra dito sa kanyang challenger na kung saan sabi nga ni Floyd mali daw ang naging desisyon ni Davis na nilabanan si Frank Martin. Sabi ni Floyd Mayweather yan. So ibig sabihin may nakita si Floyd Mayweather na nagkaroon ng pagkadelikado sa panig ni Tank Davis na kanyang bata. Kaya mga idol, abangan natin. Dahil dito masusubok si Frank Martin. At siyempre, itong si Gervonta Tank Davis mga idol, nung sinuri ko, for the first time din siya mapapalaban sa katulad ni Frank Martin na may taglay-taglay na skills na all-around boxer. For the first time sa kanya yan. Na magaling sa teknikalan din ang kanyang makakasagupa o makalaban. Dahil malimit po na naging kalaban itong si Gervonta Tank Davis, boxer puncher po, malimit niyang nakalaban yan. Kaya abangan natin kung ano ba talaga ang At siyempre, i-komento nyo rin sa baba kung ano ang pananaw nyo sa bakbakan na yan. Hanggang dito na lamang ito, Bandong Sports PH. Maraming salamat po.